Philippine Military Academy o PMA ay nagsimula noong October 25, 1898 at tinawag na Akademya Militar sa Malolos, Bulacan sa utos na inilabas ng unang president ng ating bansa na si General Emilio Aguinaldo. February 17, 1905 ay nirelocate ito sa Baguio City at tinawag na Camp Henry T. Allen. Sa ipinasang Philippine Legislature Act No. 3496 noong 1926 ay pinalitan ito ng pangalan na Philippine Constabulary Academy at hinabaan ang course nito mula 9 na buwan ay naging 3 taon. At noong December 1936 sa bisa ng Commonwealth Act No. 1 o National Defense Act ay pinangalanan itong Philippine Military Academy at binigyan nito ng titulong Bachelor of Science degree ang mga graduates matapos na makumpleto ang 4 na taong kurso. Dahil sa kinailangan nila ng mas malawak na space, ay inilipat ito sa huling pagkakataon sa Fort Gregorio del Pilar na binubuo ng 373 hectares na compound sa luwakan sa 10 kilometro mula sa Baguio City. Ang mga cadet candidates ay dumaan sa mga series ng test tulad ng written, physical, medical at neuropsychiatric. Ang lahat ng gastos ay nagmumula sa pondo ng ating government. Ngunit taong 2019 ay nagulantang ang marami dahil sa pagkamatay ng isang freshman cadet na si Darwin Dormitorio sa loob ng PMA. Ang akademya nakilala sa magaling na pamamahala at kalidad na edukasyon. At ayon pa nga, lahat ng nagtatapos dito ay makikitaan mo ng disiplina. Ngunit sa nasabing paaralan din na wala ang pangarap at buhay ng binatang atin pong itatampok sa ating kwento. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang masakit na sinapit ng binatilyong si Darwin Dormitorio sa kamay ng mga katulad niya ding mga kadete na pinag-aaral ng buwis nating mamamayan para sana sa kanilang mga hangaring magtanggol at magsilbi para sa ating bayan. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. September 25, 2019 ay hinatid ng pamilya, kaibigan, kamag-anak at mga kakilala si Darwin Dormitorio sa kanyang huling himlayan sa Oro Gardens sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Sa nasabing seremonya ay binigyan siya ng full military honors ng mga sundalo mula sa armies ng 4th Infantry Division kung saan ay nag-perform sila ng 21 gun salute at nagbigay pugay sa remains ni Darwin Dormitorio habang hawak-hawak ng mga ito ang watawat ng ating bansa. Si Darwin Joseph Dormitorio ay pinanganak noong September 18, 1999. Ayon sa mga kaibigan at pamilya ni Darwin, bata pa lamang ito ay pangarap na niya ang maging isang magaling na soldiers. Sa katunayan ay sa tuwing nagsasagawa sila ng mga activities sa school ay lagi nitong pinipili ang role ng pagiging isang sundalo. Minsan pa nga itong gumanap sa kanilang school activity bilang si MacArthur. At sa circle of friends ay tinatawag nila itong Captain Philippines o Super Soldier. Si Darwin ay bunso sa 3 magkakapatid. Ang kanyang ama na si retired Army Colonel William Dormitorio ay alumni din ng Philippine Military Academy na marangal class of 1974 at naglingkod ito sa 4th Infantry Division hanggang ito ay magretiro noong 1990. Ayon sa kanila, ay mahabang panahon ang ginugol ni Darwin sa paghahanda ng kanyang sarili para sa kagustuhan nito na pumasok sa PMA. Nang makatapos si Darwin ng senior high school, ay pwede na sana itong pumasok sa PMA, ngunit hindi pumayag ang kanyang ama. At ini-enroll nito si Darwin sa Xavier University at kumuha ng kursong Agriculture Engineering bilang kanyang backup plan kung sakaling hindi ito makapasok sa PMA. Ganun pa man, dahil sa determinasyon at talagang pangarap nito na makapasok sa PMA,
Noong July 27, 2019, ay nakapasok ang 20 years old na si Darwin Joso Dormitorio sa PMA Baguio. Isang malusog, masigla at punong-puno ng pangarap na kadete. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala na dito din matatapos ang mga pangarap at buhay ng binata? Ang kanyang naging buhay at mga karanasan sa loob ng PMA ay naitala ni Darwin sa isang journal na napasa kamay ng kanyang pamilya sa kalagitnaan ng investigasyon. Ayon sa kanila, ay mandatory sa isang kadete sa PMA ang magsulat ng kanilang mga naging experience sa isang journal at ito nga ang ginawa ni Darwin. Ngunit sa halip ng mga masasayang alaala, ay naitala nito ang masasakit na sinapit sa kamay ng mga upperclassmen na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Sa ginawang investigation ng Baguio Police sa pangunguna ni Baguio City Police Chief Colonel Allen Ray Co, ay nagawa nilang pagtagpi-tagpi ang mga information sa sinapit ni Darwin sa PMA. Ganon din ang mga ebidensya at mga salaysay ng mga testigo na nagsabing hazing at pagmamaltrato na natanggap ni Darwin sa kamay ng kanyang mga senior cadet, ganon din ang journal na ginawa ni Darwin bago siya mamatay. Ayon sa kanyang journal, ay hindi madali ang kanyang mga naging unang araw sa loob ng PMA, lalo na nga nang dumating na ang mga senior upperclassmen para sana sila ay gabayan bilang mga plebo o mga freshmen. Ang nasabing paghihirap ay nagsimula noong August 19, 2019. Sa nasabing araw, ay pumasok sa kanilang silid o barracks na room 209 ang mga kadete na sila 3rd class cadet Felix Lumbag Jr. at 3rd class cadet Shalimar Imperial. At tinanong ng mga ito si Darwin kung bakit nito ginastos ang kalahati ng kanyang allowance sa pagkain. Ang nasabing allowance ay binibigay sa mga kadete ng PMA para kanilang magamit sa pagbili ng kanilang mga pangangailangan. At dito nga ay nakatanggap siya ng suntok, kabog sa dibdib at sipa mula sa mga nasabing kadete. Ang pambubugbog ay tumagal ng 20 minuto, kung saan ay nakita ng mga nakasaksi kung paano bumagsak si Darwin sa sahig dahil sa mga tama ng suntok at sipa. Kinabukasan August 20 ay dinala si Darwin sa PMA Hospital kung saan ay tumagal ito doon ng 8 araw. Sa diagnosis ng doktor na umattend kay Darwin ay nakakita ito ng mga pasa sa sikmura ng binata at likuran. Ganon din ang hilom na paso sa kanyang kaliwang braso. Ganon pa man ay hindi ito nagtaka kung saan nakuha ng binata ang mga nasabing pasa at paso. Habang nasa hospital ay nakapagpadala si Darwin ng sulat sa pamilya kaya naman ay agad siyang binisita ng kapatid na si Dexter. Ayon kay Dexter, nang dalawin niya ang kapatid ay masigla ito at nang tanungin niya kung ano ang nangyari ay sinabi nito na nabagsakan siya ng kasamahan sa bank o kwarto kaya siya nagkapasa sa sikmura. Sinabi din nito na okay lang siya at walang problema. August 28, isang araw matapos na makalabas sa ospital ay dumugo ang ilong ni Darwin dahil sa malakas na sampal na kanyang natamo mula kay Cadet 3rd Class Shalimar Imperial. At dahil dito ay muling dinala si Darwin sa PMA Station Hospital sa pangalawang pagkakataon. At ayon sa doktor na tumingin sa kanya, ay nakakaranas ito ng respiratory tract infection. Ngunit may nakita din silang mga pasa sa kanyang dibdib. September 6, 2019 ay muling dinala si Darwin sa Station Hospital dahil sa nagrereklamo ito sa pamamaga ng kanyang panga na sanhi umano ng pagsakit ng ngipin. Sa nasabing diagnosis ng mga doktor ay nakitaan pa rin nila ng mga pasa ang katawan ni Darwin. September 14, 2019 ng gabi ay nagtungo sila Cadet Imperial, Lumbag at isa pang Cadet Manalo sa room 209 at binalot ng mga ito ang mukha ni Darwin ng isang makapal na dress cap na yari sa plastic na kanilang nilagyan ng rubbing alcohol. Tinali din nila ang mga kamay ng kawawang binata sa kanyang batok at sinuksukan ng walis tambo na siyang dahilan kaya hindi ito makagalaw.
Isang kadet ang nakarinig ng komosyon na nangyayari sa loob, sumaway sa mga ito at pinahinto sila sa kanilang ginagawa. Sa kabila ng sinapit ay nagawa pa ding sumama ni Darwin sa ginawang exercise ng bandang 4:00 ng madaling araw na tumagal din ng 40 minutes. 6:00 ng umaga noong September 17, 2019, ayon sa ilang mga witnesses, ay tinawag ni Cadet First Class Sanupaw si Darwin ng 3 beses at tinanong nito si Darwin tungkol sa kanyang combat boots na pinagkatiwala niya kay Darwin 1 linggo na ang nakakalipas para ito ay linisin. Ngunit nawala ang nasabing boots na ikinagalit ng nasabing senior cadet. Inutusan nito si Darwin na tawagin ang mga kadete na sila 3rd Class Felix Lumbag at Shalimar Imperial at tinungo ng 3 ang silid ni Sanupaw. Kung ano ang nangyari sa loob ng silid ay walang nakakaalam. Paglabas ng silid ay dinala ng 2 kadete si Darwin sa kanilang barracks kung saan ay muli nilang binugbog si Darwin dormitoryo. Ganap ng 7:30 ng umaga sa pareho pa ding araw ay tinawag ni Sanupaw si Darwin mula sa kanyang silid at lumabas ito sa hallway na nanginginig at namimilipit sa sakit. Ganun pa man ay sinabihan ito ni Sanupaw ng "Ba't parang cool na cool ka?" at inutusan nito na mag-perform ng squat na nagawa niya lamang ng 5 beses dahil sa hindi na niya kaya dahil sa iniindang sakit. Isa pang kadet ang lumapit sa namimilipit sa sakit na si Darwin at tinanong nito kung ano ang nangyari at kung sino ang kanyang squad leader na sinagot naman nito ng "Si Cadet Zacarias po, sir." Dahil sa kalagayan ni Darwin ay inutusan niya ito na pumunta sa loob ng barracks at magpahinga. Kaya naman pumasok si Darwin sa barracks ni Zacarias at humiga sa bunks nito kung saan ito nakatulog. Makalipas ang 1 oras ay dumating si Zacarias at nagulat ito nang makita ang natutulog na si Darwin sa kanyang higaan. Ginising niya ito at tinanong kung bakit siya doon natutulog, ngunit hindi ito sumagot. Isa pa sa mga testigo na nandoon ang nakapansin na gamit ni Darwin ang kanyang blanket, kaya naman ay hinila nito ang kumot mula sa binata. Muling tinanong ni Zacarias si Darwin kung sino ang nagsabi na humiga ito sa kanyang higaan, ngunit hindi pa rin ito umiimik. At isa sa mga witness na nandoon ang sumagot para kay Darwin. Hinila ni Zacarias ang binata mula sa higaan at pinilit ito na tumayo. Ngunit hindi ito nakatayo at nahulog sa sahig habang hawak-hawak nito ang kanyang tiyan at tila namimilipit sa sakit. Ganun pa man ay tinadyakan nito ni Zacarias ng 5 beses sa kanyang tagiliran. Nang mapansin nito na tila may mali ay tinungo ni Zacarias ang barracks ni First Class Lucas Eco Company Commander at inireport nito na hindi makatayo si Darwin at kailangan nilang dalhin sa ospital. 9:00 pasado na ng umaga nang dumating si Darwin sa PMA Station Hospital at ayon sa doktor ay mayroon itong urinary tract infection o UTI kaya namimilipit ito sa sakit ng tiyan. At 5:00 ng hapon ng nasabi pa ding araw ay muling ibinalik si Darwin sa kanyang barak sa room 209. Namumutla pa din ito at nanghihina. Nagawa pa nitong ikwento sa mga kasamang kadete ang natanggap na pambubugbog mula sa mga senior cadet. 6:30 ng hapon ay napansin ni 3rd Class Cadet Volante si Darwin na nakaupo sa sahig habang dahan-dahan nitong hinuhubad ang suot na pantalon. Nakatanggap pa ng sipa sa kanyang noo si Darwin mula sa nasabing kadete para umano ito ay magmadali. 7:15 ng gabi, ang isang 3rd Class Cadet na nagsagawa ng inspection ay nagtungo sa room 209 at nakita nito si Darwin na sumusuka sa comfort room. At sinabi sa kanya ang tungkol sa video na nakuha nila Imperial tungkol umano sa ginagawang maling jiring o pagkukunwari ni Darwin na may sakit o may nararamdaman para makaligtas sa mga aktibidad. At balak umano ng mga ito na i-report si Darwin dahil sa ginagawang panloloko. Sinagot naman ito ng binata ng
Hindi naman agad iipekto yung kabog. Siya kayang pagkakabugin ko. 10:30 ng gabi ay nakitang muli ni Sanupaw si Darwin sa hallway, kung saan ay tinawag niya ito at inutusan na magpalit ng suot na uniform. At muli nga nitong tinungo ang barracks at nagpalit ng athletic uniform. Sa silid ay pumasok si 3rd class Cadena kasama ang isang 4th class na kadete at kinuryente nito si Darwin at ang nasabing kadete sa maselang bahagi ng kanilang katawan gamit ang isang taser flashlight na napasa kamay ng mga investigador. At nang bumalik sa silid ay muling nagreklamo si Darwin sa sobrang sakit ng tiyan. Kinaumagahan ng September 18, 2019 ay nakita ng mga kasama sa barak si Darwin na sumusuka, kaya naman ay tinawag ng mga ito si Zacarias na binagyan si Darwin ng gamot, toasted bread at tubig. 12:45 ng tanghali ay pinuntahan ni Lieutenant Kibelan si Darwin sa kanyang silid sa room 209 at pinalabas nito ng silid si Zacarias. Bandang 1:00 ng umaga hanggang 2:00 ay muling bumalik si Zacarias sa room 209 at binigyan nito si Darwin ng skyflakes at tubig. Muli pang sumuka si Darwin ng 2 beses bago ito nakatulog. Makalipas pa ang 1 oras ay muli nilang nakita si Darwin na nakaupo sa sahig. Ang likod nito ay nakasandal sa study table. Ang duty sentinel na isang 3rd class cadet ay pumasok sa room 209 at binuksan ang ilaw. Sinubukan naman gisingin ng mga kasamahan sa silid ng mga kadete, si Darwin, ngunit unresponsive na ito at wala na din silang makapangpulso. Kaya naman agad na isinugod si Darwin sa Fort del Pilar Hospital kung saan ay sinubukan itong i-revive ng mga doktor. Ngunit ganap na 5:15 ng umaga ay official itong in-announce na wala ng buhay. Ayon sa ginawang autopsy ay nakakita sila ng blunt force trauma na naging dahilan ng pamumuo ng dugo sa loob ng kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Maliban sa mga organs niya na nabugbog, ang kanyang maselang bahagi ay namamaga at may mga bakas na nagpapakita na ito ay kinuryente. Ganon din ang 4 na mga paso. Namamaga din at congested ang kanyang utak. Malalaking pasa at lamog ang kanyang kanang noo. Namamaga ang kanyang mga ugat. Ganon din ang pasa at namamaga niyang kidneys. May mga ruptures din at punit ang kanyang large intestines at punong-puno ng dugo ang kanyang tiyan na umabot sa 2 litro. Ayon sa kanilang ginawang investigasyon, ay nagawa nilang matagni-tagni ang buong pangyayari dahil sa mga pinagsamang testimonya ng 18 katao kung saan 14 dito ay mga kadete at ang 4 na mga officials na siyang naging daan para matukoy nila ang pagkakakilanlan ng mga suspects. Ang mga nasabing mga kadete ay agad na isinailalim sa court-martial habang wala pang inilalabas na warrant of arrest ang korte. 9 months matapos ang nasabing krimen, ang Baguio City Prosecutor's Office ay nakakita ng probable cause para iakyat na ang kaso sa hukuman. Sinampahan nila ng kasong murder at serious physical injuries ang 4 na PMA cadet at 3 mga doctors. Ang officials naman na nakabase sa Baguio Institution na sila former PMA Superintendent Lieutenant General Ronnie Evangelista at former PMA Commandant of Cadets Brigade General Bartolome Vicente Bacaro ay nag-resign sa kanilang mga tungkulin. Matapos na malinis ang pangalan dahil sa kawalan ng probable cause na maaaring mag-link sa mga ito sa nangyaring krimen sa loob ng academy na kanilang pinamamahalaan. Sa isang interview sa CNN Philippines ay nagpahayag naman ng pasasalamat ang kapatid ni Darwin na si Dexter Dormitorio dahil sa nakapagpalabas ng resolusyon ng prosecution kahit pa nga nasa COVID-19 crisis ang ating bansa. June 24, 2020, ang Baguio City Prosecutor's Office ay naglabas ng resolution
indicting PMA cadets Shalimar Imperial at Felix Lumbag Jr. Ganon din ang mga doktor na naka-assign sa PMA Station Hospital na sila Captain Flor Apple Apostol, Major Maria Ofelia Beloy at Lieutenant Colonel Cesar Candelaria ng kasong murder. Ang nasabing 66 pages na resolution ay pinirmahan ng Baguio Assistant City Prosecutor Margarita de Guzman Manalo at Edwin Brian Sagsago kinabukasan ng June 25, 2020. July 7, 2020, ang Baguio City Regional Trial Court ay naglabas ng order para sa pag-aresto sa mga kadete at ilang official ng Philippine Military Academy. Ang nasabing warrant of arrest ay pinirmahan ni RTC Branch 5, Judge Maria Ligaya Itliong Rivera. At hindi din nag-recommend ang korte ng bail para kay former cadet Shalimar Imperial at Felix Lumbag Jr. Ang mga military doctors naman na sila Captain Flor Apple Apostol, Major Maria Ofelia Beloy at Lieutenant Colonel Cesar Candelaria ay pinayagang mag-bail ng halagang 200,000 pesos bawat isa. Ang nasabing mga doctors ay sinampahan ng kasong murder dahil sa mga maling medical care na ibinigay nito kay Darwin. At despite the injuries at mga hematoma na kanilang nakita sa katawan ng biktima, ay hindi nila ito inireport sa mga matataas na katungkulan sa PMA para naagapan sana ang pagkamatay ng kawawang binata. Ngayong taon ay magtatapos na ang mga batchmates ni Darwin Dormitorio sa PMA bilang bahagi ng PMA Class of 2023. Isa sana ang binata sa mga kadete na magmamarcha para sa kanilang pagtatapos at para sa simula ng kanilang pangarap. Ngunit hindi na ito nangyari dahil sa may mga taong walang awang pumutol sa kanyang mga pakpak. Ganun pa man, ang pinakitang tatag at lakas ng loob ni Darwin Dormitorio ay mananatiling inspirasyon para sa mga kabataang nais na makamit ang kanilang mga pangarap. Sana po ay nagustuhan nyo ang malungkot na kwentong akin pong ibinahagi. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag nyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion tungkol po sa kwentong aking tinalakay. Thank you so much po and see you on my next video.